Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome back dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa, no? At shout out po muli sa inyo. Shout out, may God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the kampo ng kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong trahedyang naganap dyan po sa pambansang paliparan. Condolence po sa pamilya ng mga biktima ng namatayan, at ngayon po yung iba ay nasa critical na kondisyon sa mga hospital. Sabi po ni Mr. Ramon Ang at ni DOTR, sasagutin po nila ang mga danyos perwisyo, no, diyan po sa mga pamilya ng biktima. At doon po sa suspect na gumawa ng krimen, sana naman makamit po ng pamilya ng mga biktima ang hustisya, no. Hindi po natin alam anong kadahilanan bakit nangyari yon, pero once again, condolence po sa pamilya ng mga biktima, no? At ganun din po si Yusek Castro, si Attorney Claire, mukhang napikon na at may hinahamon na po sa labas ng presko niya nung isang araw. Mukhang napikon na po itong si Yusek Castro sa isang reporter, no? Mukhang mukhang alam nyo na ang mga tanong niya protection with the hindi natin alam mga kababayan, no? Mga tanong niya out of the blue. Parang mamaya tanungin na lang natin yung reporter na yan, no? So simulan natin mga kababayan. Yan pong nangyaring trahedya po dyan sa NAIA, no? Yung DOTR po mag-iimbestiga kasama ang Manila International Airport Authority. Ano po ang kadahilanan? Bakit po nawasak yung bollard, no? Yung bollard po na yan dapat it can withstand the highest impact nung mga sasakyan, no? Yan po yung protection para sa mga tao, sa mga infrastruktura at iba pa, para kung meron po itong mga sasakyan na rumaragasa o anuman except sa kalikasan, hindi nyo po maiwasan talaga yan, talagang mawi-withstand nila yung highest impact. Ang nangyari po mukhang yun ang bollard ang bumigay, no? So hindi natin alam kung ano yung gaano yung bilis, no, nung sasakyan na rumagasa doon sa looban ng departure ng NAIA, no? So therefore, yung bollard na yan hindi po nakasave ng buhay at ng mga ari-arian, no? Nakakalungkot po, nakakaawa po talaga, no? Maiiyak na lang po tayo, pero ang dapat managot hindi lang yung suspect kundi yung nagpatayo ng bollard na yan, no? Ngayon po nais po ng mga Duterte minions na isisi ang trahedya na yan sa Marcos administration, kasi po itong mga yung mga alta na mga Duterte minions tulad po ni Alan Troy Sasot, no? Mukhang nag-post po siya sa kanyang social media na may corruption na nangyari. Ganon din po yung isa rin po na umatende sa TRICOM. Ayan po yung post nila. Sabi nila, corruption kills. At yung mga iba pa na gustong gustong iparating sa mamamayang Pilipino na kaya nangyari ang bagay na yan, yung bollard ay nawasak at hindi nakatulong kundi nakapinsala pa dahil yung nagpatayo niyan at yung gumawa niyan ay corrupt. Nais nilang i-alud sa atin na ang administrasyong Marcos ang may kagagawan niyan dahil ang Marcos ay corrupt, no? So kung ano-anong pinagsasabi nila, lahat na lang ng trahedya, lahat na lang ng anumang masamang mangyari, pati siguro yung hindi sila makapagpalabas ng utot nila
sisisihin nila ang Marcos administration. However, mga kababayan, base na rin sa pagsasaliksik ng mga kapwa natin vloggers and influencers na mga pro-admin, ayan po ang lumabas na katotohanan. Yan po, yung proyekto na yan ay sa Duterte administration. Meron niyang isang director dyan na sinasabi niya, lahat na lang isisisi kay Duterte. Ito po oh. Kanino to? Kaninong proyekto yan? 8 million ang halaga niyan. Actually, meron pa nga nagre-research about the bidding. No? Meron pa yan yung conference na pinapakita yung nagbibid, no? Pinapakita sa mga government official ng DOTR, no, at Manila International Airport during the time of Digong na nagpre-presentation sila. So it cost 8 million pesos. O ngayon, na-inspect ba maigi yan ng DOTR Secretary dati, Tugadi, at ni dating MIAA chairman? Na-inspect nyo ba talaga yung pagkakapulido ng gawa niyan? O baka naman hinayaan nyo lang yung contractor na siya na lang ang niyan. O dapat hanapin nyo DOTR, MIAA chairman, no? Yung mga bago ngayon, si Dizon, sa kasi hindi ko maalala yung sa bagong MIAA chairman eh. Hanapin nyo yung contractor, imbestigahan ninyo, tanungin ninyo, may nangyari bang corruption dyan? Bakit ganyan yung ginawa nyong bollard? Ang nangyari, bolok eh. Bolok. Diba? Bolok. Kaya may mga nasawi. May nabiktima ng trahedya na yan. O, aantayin natin yung explanation ng suspect. At aantayin din natin yung investigasyong gagawin ng DOTR. Sana kung pulido, Digong, yung pinagawa mo. Diba sabi mo, ihinto mo ang corruption. Ano nangyari? Tapos yung mga minions ninyo, nagpo-post na naman sila sa mga social media nila, nasasalsalin nila itong trahedya na ito at isisisi sa Marcos administration. Oh, no? Sinasabi nila corrupt talaga, corruption kills. Oh, Duterte, yung tatay, proyekto niya yan. Di ba? Oh, yung anak na babae, hindi makapagpaliwanag sa mga pondo at mga confidential funds niya na nilustay niya. Talagang may corruption sa Marcos administration. Gawa ng nandiyan pa ang mga Duterte. Nandiyan pa ang mga minions nila. Oh, di ba? Nandiyan pa si Pulong, oh, congressman niya. Oh, nasa Marcos administration. Lalo na yung BP. Parte siya ng Marcos administration, ng current administration. Talagang ang laki ng corruption dahil nandyan ang mga buhaya at mga talangkang anay na Duterte. Hoy, mga alta ng mga Duterte minions, no, mga followers, no, mga vloggers, influencers, no? Sino pang maniniwala sa inyo? Mga fake news maker kayo. Sarili nyong amo, kinatay ninyo, sinabi nyo may corruption dyan. O ayan, no, pinakitaan kayo ng ebidensya. Proyekto pa ni Digong nung 2019. Imposible imposible namang ilang taong ginawa yan. Ganyang kasimpleng bollard lang. Aabot ng 3, 6 na taon. Wow! Yun ang corruption. Doon kayong magsalita sa dahig. Tawagan nyo si Digong. Oy, Tatay Digong, ano naman yung bollard na ginawa mo? Diba? Oh, kaya yung mga posting ninyo na corruption kills, sinisira nyo naman si Sara Duterte. Patungkol po yan kay Sara Duterte, o diba? Kay Pulong Duterte. At sa tatay nilang nakahiga doon sa dahig. Oh. Akala nyo naman, maipupukol nyo sa administrasyong ito yung naratiba ninyo. Pakita nyo muna na kinurap ng Marcos admin yung pagpapagawa niyan. Kailan ba nasimulang gawin yan at kailan natapos? Ibig sabihin, 6 na taon? Uwe. Yang bollard na yan, 6 na taon, tinayo. Ang galing ng naratiba nyo.
Hoy, wala nang naniniwala sa inyo dahil mga fake news maker kayo. Umamin kayo. O, wag kayong magagalit. Umamin kayo. Fake news maker kayo, di ba? Tapos guys, sasabihin nyo, ia-alud ninyo, ia-assume ninyo, isisiksik nyo sa kaisipan ng mamayang Pilipino na kagagawan yan ng Marcos admin kasi kinurakot ang pera. Nek ninyo. Di ba nakakatawa lang kayo? Kala nyo, ha? Mabibigyan nyo na naman ng latay ang Marcos admin. Eh wala pang isang araw, debunk na debunk ang mga kalokohan ninyo. May pa English pa kayo. Nek ninyo. Ang sarap nyong barubalin, mga DD shit, mga minions ng tukmol na bising presidente. O now, pasok naman tayo dito kay Yusek Claire Castro ng PCO at Palace Press Officer. Kahapon po doon sa kanyang press con, ito namang isang babae. Ito yun eh. Ano ba pangalan nito? Edna Santos, net 25 yata ito. Correct me if I'm wrong. Tinatanong niya, yung tungkol doon sa may impluwensya ba si Pangulong Marcos doon sa One Cebu kay Governor Gwen, no? Parang intrigera mga kababayan eh, marites eh, no? Wala namang sense yung mga tanong niya para sa akin. Yun ang opinion ko, walang sense ang mga tanong mo, no? Kita mo naman, siyempre, kaalyado, pero hindi ibig sabihin makikialam na doon sa kaso ni Ombudsman at ni Governor Gwen Sarcia. Ano bang sabi ng palasyo? Dumidistansya ang palasyo sa issue na yan ng kasuhan, ng suspensyon. O, tapos ikaw mayroong namang, siguro to, nadidiktahan to. Nadidiktahan ka ba? Wala ka bang sariling pag-iisip? No. Tanong ko lang, lutang ka din ba? Tapos tatanungin niya, napunta siya dun sa 7 pesos na sinabi daw ni Yusek Castro dun sa vlog niya. Biruin mo, pinunta na dun sa vlog. Anong connection nun? Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba ninawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Napanood po sa hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng Palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi malito. Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo, at ang gobyerno. Ha? Kumbaga, nanonood ka pala ng vlog ni Yusek Castro o nadiktahan ka lang. Kasi hindi mo alam yung sasabihin mo Kung nanood ka ng vlog ni Atty. Castro, alam mo ang itatanong mo. Mukha namang nadidiktahan ka lang. Yung sabi niya na pakilinaw daw kung sinabi ba talaga ni FPRRD na ibababa niya ng 7 pesos o babawasan niya lang ng 7 pesos? Ano ang sagot ni Atty. Claire? Sa vlog ba yan? Ay nakoy, balita na po lahat yan. Di ba? Yun yung sa Rappler o sa Inquirer, sabi 7 pesos kilo ng bigas versus 20 pesos kilo ng bigas. Ano ang natupad? Di yung 20, ikaw na reporter ng Net 25, yung Miss Edna Santos,
bago ka magtatanong-tanong, magsaliksik ka muna at magsuri ka at manood ka ng mga vlog ni Attorney Claire. Bakit mo pakikialaman yung vlog ni Attorney Claire? Siya ba bilang attorney doon sa vlog niya ay ginagampanan niya ang pagiging USEC niya at palace officer niya? These are two separate entities. Nako naman. Usisain mo kung naaapektuhan yung pagiging USEC niya sa pagbablog niya, may conflict of interest ba? I don't think so. Pumayag ang palasyo. Pumayag si PCO Secretary, ano pangalan no? Nakalimutan ko. 'Di ba? Kaya nga sabi ni USEC, labas po dito ang aking pagbablog. 'Di ba? Biruin mo, sasabit mo, bibigyan mo ng kulay yung pagbablog ni Attorney Claire, nainggit ka, edi mag-vlog ka din. 'Di ba? Anak naman ng siopa, oh. Ang layo ng tanong mo eh. Kung may issue ka sa vlog ni Attorney Claire, doon ka pumunta sa vlog niya, magkomento ka doon. Hindi yung gagamitin mo yung pagiging press officer mo ng palasyo para tirahin yung pagbablog ni Attorney Claire. Hindi nga nagrereklamo ang Malacanang saka yung amo niya eh. Bakit? Kasi nasasaktan po kayo, nadodombolwami kayo ni Attorney Claire. Binabara na kayo sa kanyang press con, lalong baradong-barado kayo sa kanyang pagbablog because you know what? It hurts. 'Di ba? Sabi nga nila, butt hurt. Na butt hurt ka o nababat hurt yung amo mo? Todo depensa kayo kay Duterte. Ang layo ng mga tanong niya, mga kababayan. Putragis na yan, puro intriga lang. Intrigera. My God. Pati pagbablog, pakikialaman mo? Oh, kasi bakit? Nasasaktan kayo eh. Oo. Pikon na kayo. Ano ang sabi ni Yusek Castro sa kanya? Ha? Miss Edna, kung yung tungkol sa vlog ko, mamaya na lang sa labas, kausapin mo ako. Parang ganito lang, sasabihin lang namin ni Banat Boy nila Tiger. Mamaya, pagtapos ng klase, doon tayo sa labas ng school. Oo, doon sa labas ng school. Dahil wala nang jurisdiction ng school sa atin. Diba? Tama ba, Banat Boy? Tiger 99, sumagot kayong dalawa dyan. Ha? Diba? Puro ka epal eh. Tinan mo, kung pwede nga lang barahin ka ng mga barahin ka ng mga kasama mong press, doon, press corps. Nako, baka nakarinig ka na. What a dam-dam. Diba, pagkaklase mo yan sa school? Ina naman, ate, ang layo naman ang tanong mo eh. Irrelevant naman yung pagbablog na yan dito. Nang iintriga ka lang eh. Kaya tuloy nagalit na si Attorney Claire eh. Very composed lang si Yusek eh. Sabi tuloy ni Yusek, mamaya kausapin mo ako sa labas. Labas po dito yung pagbablog ko. Buti sana kung pinagbabawalan ni PCO. Sino ba yung PCO secretary? Si Attorney Claire. Hindi po. Ako, okay lang ako dyan. Okay ako po dyan. Kung ako tatanungin nyo, why? Because the Dutertes o sino man ang kumakalaban sa Pangulo nadodouble whammy. Oo. Ang tsakit-tsakit. Kumbaga si Yusek Castro, double-edged sword. Oh, di ba? Isang banat sa kabila, banat sa kabila. It cuts the deepest. O yan lang po mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.